Metro Manila was not spared from the weekend flooding, but have there been strides in NCR when it comes to flood control? Let's ask our guest tonight, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po sa inyo, GM. Thank you for coming over. Magandang gabi, ma'am, at magandang gabi sa ating mga tagapanood. Okay. So, ano po ang assessment ninyo sa nagawa ng MMDA the past few days na tayo ay binaha ng todo-todo? Inulan tayo ng todo-todo. At binaha At rin. binaha rin ng todo-todo. May nakita tayo sa mga areas talaga. Hindi, undeniable naman yun. No? So, the biggest lesson here is that we have this drainage system. We have this pumping stations and all these integrated things to mitigate the flooding. Nakita natin that many of these are made in different assumptions. Ito ay medyo may katagalan Inassume na nila na maliit ang populasyon, Design yan under different circumstances. So nakita natin yan na overwhelmed na tayo. hindi kaya ng sistema sa ngayon. Pero hindi natin biniblame ang ulan, hindi natin biniblame ang sistema, hindi natin biniblame ang tao dyan. But what we are saying is that ito, may mga areas for improvement na. At nakita na natin ang ulan, it explains the cause, and now it does not excuse the government but it does not excuse the government to improve the systems. Okay. So you acknowledge responsibility of the MMDA in somehow not being able to alleviate because of faulty, outdated systems. Hindi kaya talaga. Actually naman, kung ikumpara mo naman siya on the previous floodings, may mga nakita tayong mga areas na dapat Kagaya ito binaha na ito, pero hindi pa rin Kagaya. binaha. Itong GR Araneta natin, no? Uy, May baha pa rin. Yes, may baha pa rin. Pero ito ay dahil hindi tumigil ang ulan. Na ngayon, nang tumigil ang ulan, biglang bagsak din ang... Pero hindi ba si Presidente mismo ang pumunta dyan at nangako na wala nang... Ma'am, makita natin, in the past 2 days, there's a 302 millimeter rainfall. Okay? So, iba-iba kasi ang cause ng baha. May baha na cause ng baradong drainage, may baha na cause ng outdated drainage, may baha ng mga cause ng pumping station na hindi gumana, may baha rin na, ito na nga, makita very natin na... unusual amount of rainfall, which we all know is happening and will even happen again and again because of climate change, yung extreme weather. So kulang, saan tayo nagkukulang sa foresight, I suppose? Yung ating current, ang latest natin na design is based on a GCA-sponsored study, GCA-funded study, na ang 48-hour study, sa study na 48-hour rainfall in a 30 years and a 100-year study, ang lumalabas is, ang design capacity niya is para sa 293 or 239 mm of rain. And yun nga, dahil yun ang nakita sa 30-year study at sa 100-year study na ang ulan dito sa port area is around 239. Ngayon, nag-iiba na nga, climate change, bigla na-acknowledge natin, this past 2 days nga, 302. Bakit 48 hours? Kasi ang assumption is that yung mga major flood or rain-bearing weather disturbances, naglalast na mga around average 48 hours. Kaso hindi. Ito nga, na-overwhelm na naman. Dumami na. So, Lumakas na. ikwento nyo sa amin, di ba ang pinaka-crucial ay yung pumping station doon sa Pasay? Yung Tripa de Galina, di ba? Because it's connected to many waterways. Yes. Anong experience ng pumping station na to? Tripa de Galina, iniligaw sa Facebook. Follow me on my Facebook para makita nyo kung ano sinasabi ko sa Tripa de Galina. Last month, pinuntahan namin yan. Pinuntahan ko rin yun. Pinuntahan ko personal yan. 8 ang motor Yan pala doon. ay sinisisid ng tao. Yes. Nakakita ako ng naka-dive suit. Kaya That is how bad it is that you have to have sent someone underwater to take out the garbage. Kaya nga bago nila i-criticize muna yung mga tao natin na nagtatrabaho sa pumping stations, na hindi gumagana ang pumping stations, dapat maintindihan na sa 8 makina, 3 ang lagi may malaking problema dahil yun ang nasa bukana, yun ang tagasalo ng pagkarami-raming basura to the extent na ang mga tao namin lulusong sa baha, lulusong sa tubig na pagkarumi-rumi Nagda-dive. para may dalang sako, kukunin na yung
basura doon dahil hindi na kaya ng aming garbage rake. So the problem goes back to the population, to the populace. Sa paligid kasi ng Tripadigalina rin, meron tayong retarding pan dyan. Dyan yung malaki nating waterway na sa kabila is may mga informal settlers na pinipituhan ng mga tao namin, tinitingnan na sila, sabay tapon pa rin. Konti lang to, isang dustpan lang naman eh. Pero maraming restaurants doon hindi na yun masyadong, Sa parang upstream. commercial na yun. Sa upstream, yes. Sa malayo, Yes. sa looban ng Pasay. Yes. So these are the problems. And you're coping with a faulty system, climate change, a population that has no responsibility about garbage, the local government units na mahina ang solid waste management system. So parang ano na kayo nakatali na yung kamay ninyo, kumbaga. Not to find excuses for you, but this is Hindi naman. job. Hindi naman nakatali. Ngayon nga, hindi nga nakatali eh. May dala-dala pa nga. So, sunod yan, ang dala-dala ng mga tao namin is papel, ticket, paniket. Dahil may mga nakukuha kami, may mga nakikita kami sa aming monitoring na mga nagtatapon ng basura. Pinupuntahan sa bahay, pinamumulta at pinapagawa ng community service. Sa sunod yan, after ng ballpen yan, papalitan namin yan, yantok muna. Sunod na, mamamalo na kami. Sunod yan, pag hindi pa talaga, baseball bat na. Talaga? Teka, nakailan na ang nahuli nyo? Aba, kung mahigit 100 na ang nakikita namin sa aming mga CCTVs, may mga pinuntahan pa nga kami outside of Metro Manila. Nasa nearby area, nag-drive ng TNBS sa isang area, nahinigarilyo, tapon ng basura, tapon ng upos. Pinuntahan hanggang na-find out namin, ang bahay pala nandun sa adjacent province. Okay. So, pinuntahan namin. Pinuntahan namin. Okay. Okay, good. Pero the drainage that's supposed to carry all this water ay hindi na talaga kaya. Yung mga drainage system sa buong Metro Manila. Depende kung sa ulan sa ulan at saka sa bilis. Pero sa ngayon yung nangyari sa atin past 2 days, 3 days na 302 mm in 48 hours. Above talaga sa original na design capacity. So sa ngayon, pag idagdag mo pa yung factor na yung design capacity niya na diminish pa dahil may mga clogged inlets, may mga clogged waterways, so lalong But I do makikita natin. understand, ito palang mga drainage na iba, yung mga malalaki that are supposed to bring water out into the bay, ay meron ding mga hindi dapat nandun. Like utilities, is that true? Like water, yung mga utilities ng tubig, maybe telepono, ewan ko. Ano bang ay nakakaharang din sa daanan? Unfortunately, sa mga inspections namin, may nakita kaming ganyan. Dahil nga, siyempre, itong mga culverts na ito, na supposedly storm drains, ay nagkukross. Pang-tubig lang. Nagkukross ito sa mga kalsada. So, pag may water utility naman, na kailangan nilang i-cross sa kalsada ang kanilang tubo or ang kanilang wire o ang kanilang mga facility, idadaan na lang doon. Ay sinusulatan namin, tanggalin nila. Otherwise, we'll be filing So cases these are against them. telecoms? Halo-halo. Halo-halo. Pwede ba silang idemanda? Idedemanda namin pag hindi nila kinuha. So isa ring dahilan yan. Kung baga, ang kitid na nga hindi na nga kaya nung, how big anyway are these Siyempre, pipes? depende. Meron kami dyan mga 70 mm. So, may mga isang metro. May mga storm drains tayo na pwedeng mag-crawl ang tao. Pwede pang nakabend lang eh. Okay, how about the creeks naman ng Metro Manila? Di ba yung mga tributaries? May mga creek tayo na ngayon ay address na ng barangay hall. Wala na yung creek. Wala na yung creek. Address na ng barangay hall. So yan, kasama yan sa mga pinag-aralang i-demolish. At hindi po pwede yan dahil talagang at the end of the day, it will really ibabalik sa atin, ibabalik ng nature ang tubig na ating dapat dumaan dyan. You are wala pa kayong isang taon, di ba, sa MMD? 7 months. 7 months. Okay, in this 7 months, ano ang nakikita niyong buod ng problema and how to address this?
For one, discipline problem, maybe. Because really, the facilities are there. The capacity is there. The design is there. Now, if we continue to diminish or lalo pang pababain ang capacity na yan because of wanton pagtapon ng basura, etc. But I really, andyan na yan, kailangan nating ipaintindi lang that it is the government's responsibility to build the infrastructure. Okay? It is the government's responsibility to ensure that that infrastructure will work in accordance to the design. Pero siyempre naman, responsibilidad naman ng taong bayan na huwag namang ipaliitin ang capacity na yon sa pamamagitan ng pagtapon ng basura. But maybe, not that I'm excusing them, but also, responsibility rin yon ng local government. Baka hindi nakakakolekta ng basura, and then where do they also dump That's the reason why, ma'am. garbage? That's the reason why, in this multifaceted problem, hindi naman totoo yan. Hindi natin pwedeng i-explain sa isang tao na nabaha yung bahay na, ay, sandali, kami ay dito lang sa waterway. Ang DPWH ay nasa pumping station at saka sa design ng mga kanal at ang local government ay para sa kanilang sariling waterways. No, we can't say that. So to a person na ang bahay niya ay binaha. Government must work. Government must work as a system. Yes. Okay? Government must work as one and in synergy with each other. Iba-ibang mga opisina, iba-ibang mga ahensya na may iba-ibang mga purpose, pero iisa lang ang kanilang ultimate Parang goal. may synchronicity. Yeah. Did you see that this has improved in the 7 months? Well, I would like to believe. I would like to believe yes, because like in 136, we can actually confidently say na when you call 136, we'll answer you in 5 rings. Oh, You can call it now. And okay. yun ang mga, and then Ano kung pa? halimbawa Okay. traffic incidents lang, we can be with you in 5 minutes. And, Yes, but when it comes to flood problem, yeah. ano yung nakita niyong medyo may improvement compared to before? So, nakita natin ang tumigil ang ulan, ang bilis na ng pagbaba ng Dahil mas mga tubig. malinis na ngayon, Mas mabilis ang mas malinis na yung daanan ng tubig. Yun ang inaasikaso ninyo, mas di ba? different factors. Okay. May mga nag-improve na dahil na-desilt na siya, na-declog na, mas malinis nga, sabi nyo nga. And then may mga iba na talaga na nakita nyo naman yung inilagay ni Presidente at saka ni Sec Vince Dizon dyan sa may GR Araneta. Ang lalaki na ng mga SDPE yun. High density na mga pipes yun. Tapos ang lalaki ng mga pipes na yun. So, sa ngayon, nakikita natin na pag tumigil lang ang ulan, bumababa rin ang tubig. Yan, pag umulan uli, tataas uli ang tubig kasi we have to understand that this system has specific carrying capacity. Nakita nyo ba na MMDA is capable to maintain all these pumping stations? Kasi dati DPWH na trabaho yan eh. Hanggang Do ngayon, you have that capability? yes. Anong assessment niyo? Yes, may tao ang MMDA, may mga protocols kaming sinusunod kung kailan naandar yan, kailan naka-off yan, kailan na full power, kailan na half power, at kailan yung paano ang sistema ng paglilinis habang may downtime ang ibang motor para maglinis, tapos habang nagpo-full capacity ang ibang mga motor. Yes, the MMDA can do that. And sa ngayon kasi tatlong klase ang pumping station. Tatlong operator. May MMDA, 73 sa amin, mayroong DPWH at saka may local. Paano yan? So, we Hindi work ba in sync. kanya-kanya? We work in sync with each other. No? So, 73, pakiulit, 73 73 ang sa ang MMDA. sa MMDA. Meron pa rin pala May mga naiiwan sa DPWH pa. DPWH. At meron ding LGU. LGU, yeah. Yung LGU, are they good? Kasi may observation na nakakaapekto yun sa ibang kalapit ng LGU. Pwedeng gumagana yung para sa LGU pero hindi pabor dun sa mga... That's the reason why we're saying that all these pumping stations should work in sync with each other. At dito sa Yun Metro na nga Manila, ginagawa namin yan sa level ng Metro Manila Council. Pinag-uusapan ng mga LGUs at trabaho talaga ng MMDA to coordinate and to make sure that each LGU is... every LGU is working in sync with the other LGUs affected. Yung nangyari naman po sa Forbes Park, kung saan gumuho ang isang pader
have you identified culpability? Sino ang nagkasala doon? Yan ay subject pa ng investigation ng DPWH, led by the DPWH, and the MMDA is in support of that investigation. Pati ang local government unit. Ang unang tanong kasi doon, sinong gumawa noon? Kailan ginawa? At ano ang design? Tapos makita natin kung tama ba ang design, ginawa ba? Kasi parang nakita namin nung gabi na yon, parang ang labo ng mangyari na kasama sa design. Kasi ang nasa taas noon is bago na mga tubular, tapos inipit ng drywall. So it's a little bit unusual for a pader like that na yun ang magiging design. Talagang mahina yun at babagsak kung gano'n ang design. Hindi niyo pa ma-pinpoint? Kailangan may investigasyon na maayos eh. It happened 3 days ago. So I think there's really a need to go to the due process. Ganun lang talaga. Medyo, it may be slow, but we'll get there. Okay, good. But sa pag-ikot rin ni Secretary Vince sa EDSA, yung mga drainage hindi gumagana. EDSA na to. Isn't that MMDA's responsibility? Gumagana naman. Baka mamaya overwhelmed lang. Dahil ganito, no? May mga because hindi first time yan na may binaha, yung dating hindi binabaha, yung malapit sa Orense. Nang inimbestigahan naman namin, merong mga debris at mga... Debris ng construction na nakadikit na. Exactly. So, kinall out namin ang contractor, yung gumagawa, at pinatanggal namin sa kanila. And we told them that, talagang mamumultahan namin kayo pag tinuloy. Dapat minulta nyo na there and then, hindi nyo na pinaayos. Di ba? Para matuto naman sila because that is the problem I understand with contractors. They leave their debris. Kaya, sa sunod na inspection namin, sasama ka namin, ikaw ang hawak ng baseball bat. Hindi naman. I'm just challenging you na kayong mga law enforcers, di ba? So, what grade would you give yourselves? For this time, parang ang hirap. Tanungin natin. But be honest. Tawagan natin ang principal. At mahirap naman gumawa ka ng grado sa sarili mo. Wala pa namang estudyante. Kami ang estudyante. Kayo magbigay ng grade. 70 siguro. We'll accept it and we'll look at it as... Hindi yun pasado, pero ano. We'll look at it as a challenge for us. But is that a fair assessment? I'm sorry. No, it's... We accept all the... Sabagay, 7 months pa lang. 7 months ka pa lang sa we would like to sa trabaho. Take it as a challenge to improve ourselves, to improve our performance. But seeing as it did, what happened was really so much rainfall. How do we plan now? We take into consideration, kasi sabi niyo 50 years, dapat 100 years siguro or more. May 30-year study, may 30-year data, may 100-year data na ginamit eh. Yeah, but so, sa 50 lang ang ginamit sa dito. 100-year data, ang naging average 239.3. O yun, at least sana. Tapos, nung 30-year na lang, yung malapit na, tumaas, 293.2 ang naging average. So we have to plan So, to tumataas. anticipate for worsening. Yeah. Anong sabi sa inyo ng pag-asa sa briefing? Totoo yan eh. That And, it can even exceed this? Expected yun. Kasi Metro Manila is a low-lying area surrounded by various tatlong river system ang meron tayo rito. Isa sa north, isa sa south, at saka isa sa east. Geographically, talo na eh. So, we really need to anticipate that. Kasi at the end of the day, sabi ko nga alam natin ang problema. No? So, it does not excuse the government to act accordingly. So, the government is trying its best to... First and foremost, rehabilitate kung anong existing na mga facility dyan at saka yung mga drainage system. And then, pag hindi na talaga kaya, ang carrying capacity niya exceeded na. So, it's time now to redesign and build new ones. Alright, marami pong salamat sa pag-amin na medyo nagkulang. Thank you for joining the big story again. May final parting shot po ba kayo? Sige. Basta sa ating mga kababayan, laging tandaan, ay ang ating MMDA nandyan, ginagawa ang lahat para kayo ay ang mga problema nyo ay matugunan. Pag may problema, nandito lang kami, dahil 136. At kung yan ay mga simple traffic incidents lang, 5 minuto kami nandyan.
yung mga nabaha ang bahay, anong magagawa pa ninyo? Sa ating mga nabaha naman dyan, it's really something that we have to work on better so that hindi pa natatapos ang ulan actually na to eh. Yeah, patikim lang to. Yeah, patikim lang to. And hindi lang itong episode na to, baka may kadugtong pa, umuulan na naman ngayon. And then expected natin in the next few weeks, few months, andyan pa rin yan, ulit at ulit. And we're trying our best sa ating mga kababayan at asahan nyo ang inyong MMDA at ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa inyo. Alright, marami pong salamat. That was MMDA General Manager Nicolas Torre III.